So ngayon naman po ay paano natin bibigyan ng first aid for a bystander perspective or bystander approach ang isang taong nagkaroon ng sprain or strain. Commonly nakukuha din natin itong sprain or strain sa mga sports activities katulad ng mga basketball at iba pang mga strenuous na activities. So ngayon ay magiging ang perspective po natin ay bystander. Kaya again, meron po ilan tayong makikitang procedures dito na para po sa bystander lamang. So ganun din, before we approach yung scene or yung area kung saan tayo tutulong, so wag din natin kalilimutan to check for the scene safety. Siguraduhin natin na ligtas yung lugar. Ano ang mga halimbawa? So baka mamaya meron pang mga naglalaro din ng basketball at pwede din tayong tamaan ng bola or mismo pwede din tayong masagasaan ng mga naglalaro. Kaya it is very important also to secure our safety first. And then, lalapitan ng mga bystander natin yung nakita nila na natapilok. So, ang isa sa mga unang-unang dapat po na gawin dito ay wag po natin pipilitin na maglakad, tumakbo yung pasyente natin. So, wag natin kalilimutan yung mnemonic natin na prices. Yung P stands for protect. Pag sinabi natin protect, so ilayo natin sa mga additional injury or sa mga possible injury yung patient po natin. So wag natin palalakarin, wag po natin sila na hahayaan pa na tumakbo or magkaroon ng movement na kung saan ay mapepwersa yung injured part. And then, ang next natin doon is rest. So hahayaan lang natin na umupo or humiga or kung ano yung comfortable position ng patient natin, hahayaan lang po natin yung patient natin doon sa kanyang comfortable position. And then yung eye natin is yung eyes application. So this time ay papasok na yung mga bystanders natin. So ang isa din sa dapat nilang gawin ay tatanggalin po nila yung sapatos at saka yung medyas nung patient po natin bago natin lagyan ng cold compress. Yan. So ganun din, tatanong din muna nila saan masakit, ano nangyari, paano nangyari. Yan, napaka-importante din po niyan. And then, pati po yung medyas ay tatanggalin din po, hindi lang yung sapatos. Then, lalagyan po natin siya ng cold compress. So kung pwede tayong kumuha ng yelo or any frozen na nasa lalagyanan, so pwede po natin yon na mailagay. So ang purpose po bakit natin nilalagyan ng cold compress ang isang injured part for our sprain or strain is maraming pong benefits ang yelo. Number one, it promote yung numbness. So nakakatulong po para magkaroon ng pampamanhid yung isang injured part para hindi masyadong maramdaman ng pasyente. And second po, yung cold compress ay nagre-reduce po siya ng swelling. So binabawasan niya yung pamamaga ng injured part. Dahil ang tendency po talaga for our muscle and bone injuries ay makakakita tayo ng swelling. And then, ang gagawin po natin dyan is lalagyan lang natin siya ng yelo, for at least 10 to 15 minutes. So ibig sabihin po, every 10 to 15 minutes nakalagay siya, and then pagpapahingahin lang po natin siya or tatanggalin lang po natin yung yelo, and then ibabalik po natin uli siya. So i-repeat lang po natin yung process po natin po na yon. And then, so yan po yung ice application. And then yung letter C po natin is yung compression. So using yung mga elastic bandages natin sa mga first aid kit, so pwede po natin siya na ilagay doon sa isang injured part. So ang purpose naman po nito is kung sakaling kailangan talaga na magkaroon ng movement doon sa injured part ng patient, ay hindi po ito masyado na mapepwersa dahil may nakasupport pa rin naman din po. Okay, then ang isa pa po natin dyan is yung letter E natin is yung elevation. So inaangat natin yung isang injured part para po to promote yung blood circulation para po mas mapabilis yung healing process. And then yung letter S po natin is support or splint. So kung kailangan po talaga na igalaw o gumalaw ng pasyente, ay binibigyan po natin siya ng support like yung mga canes, yung mga crutches, para po hindi po mabigyan ng puwersa yung injured part.